Pakiusap ni Edo kay Kalingap Rab. Kuya Rab, walang nagawa kundi ang pumayag sa request ni Edo. Ano kaya ang request na ito mga kalingap? Bago ko ipagpatuloy ang aking reaction video, pakiusap patapusin ang video para malaman ang nilalaman nito, at kung bago ka pa lang sa aking munting channel, paki-subscribe para lagi kang updated sa video ng mga kalingap. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Hindi niya akalaing darating sa puntong ito. Dati, sila ang pinag-uusap ang love team. Lahat ay kinikilig, lahat ay umaasa na ang tambalan nila ay hindi lang para sa kamera, kundi maging sa tunay na buhay. Pero gaya ng maraming kwento, may mga bagay na hindi inaasahan. Nag-umpisa sa maliliit na hindi pagkakaunawaan. Mga tampuhan, mga eksenang hindi nagiging natural. Unti-unting nagbago ang samahan nila. Hanggang sa isang araw, wala nang natira kundi katahimikan. Edo, kailangan na nating pag-usapan ito, sabi ni Vianzi noon, seryoso ang mukha. Alam ko, sagot niya, pero sa loob-loob niya, umaasa pa rin siyang maaayos pa ang lahat. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Naghiwalay sila, hindi lang bilang love team, kundi bilang magkaibigan. At doon nagsimulang mabago ang lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, naging usap-usapan ang pagkawala ng tambalan nila. Maraming fans ang nalungkot, marami rin ang nagtanong kung bakit. Ngunit pinili nilang manahimik. Sa kabila ng lahat, may isang taong nakakaalam ng buong kwento, si Kuya Rab. Siya ang close na pinsan Edo, ang taong matagal nang gumagabay sa kanya sa lahat ng oras. Nakita niya kung paano nagsimula ang tambalan, at kung paano rin ito natapos. Isang gabi, kinausap niya si Edo. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Kuya Rab. Napabuntong hininga si Edo. Hindi ko alam, Kuya. Parang ang hirap magsimula ulit. Tungkol ba ito kay Vianzi? Diretsahang tanong ni Kuya Rab. Tumango si Edo. Kuya, ipinangako ko sa sarili ko, mahina niyang sabi, na si Vianzi na ang huling love team ko. Natahimik si Kuya Rab. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sigurado ka ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Edo, puno ng determinasyon. Hindi ko kayang ulitin. Hindi ko kayang bumuo ulit ng ganong klaseng koneksyon sa iba. Alam ni Kuya Rab na hindi ito simpleng desisyon. Nakita niya kung gaano nasaktan si Edo. Nakita niya kung paano ito naapektuhan hindi lang bilang artista, kundi bilang tao. Mula noon, nagbago ang direksyon ng karera ni Edo. Sa halip na ipares sa ibang artista, pinili ni Kuya Rab na bigyan siya ng mga solo projects. Mga papel na mas malalim, mas seryoso, mga karakter na hindi nakadepende sa love team. Hindi naging madali. Sa bawat script na binabasa niya, may mga pagkakataong naaalala niya si Vianzi. Lalo na kapag may mga eksenang romantiko. Kung kami pa, minsan ay napapaisip siya. Pero agad niya itong tinatanggal sa isip. Dahil alam niyang tapos na iyon. Samantala, si Vianzi ay nagpatuloy rin sa kanyang sariling landas. Nagpo-pose, mag-aral at masayang nakikipagbanding sa mga kaklase. Hindi inaasahan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilang segundo lang iyon, pero parang bumalik ang lahat ng alaala. Edo, nagsimula siya, pasensya na. Nagulat si Edo. Para saan? Tanong niya. Sa lahat, sagot ni Vianzi. Sa nangyari, sa hindi natin pag-aayos. Napangiti ng bahagya si Edo. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan, sabi niya. Pareho tayong nagkulang. Tumango si Vianzi. Namimiss mo ba ang samahan natin? Sandaling natahimik si Edo. Oo, sagot niya, totoo. Pero hindi ibig sabihin na gusto kong balikan. Nasaktan si Vianzi sa sagot, pero naintindihan niya. May pangako ako sa sarili ko, dagdag ni Edo. At kailangan kong panindigan iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, muling naghiwalay ang kanilang landas. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa puso ni Edo. Dahil sa wakas, nasabi na niya ang lahat. At napatunayan niyang kaya niyang magpatuloy, kahit mag-isa.
Ilang buwan ang lumipas. Unti-unting tinanggap ng mga tao ang bagong imahe ni Edo. Hindi na siya kilala bilang kalahati ng isang love team, kundi bilang isang scouter. Sa isang interview, tinanong siya, Edo, bukas ka pa bang magkaroon ulit ng love team? Ngumiti siya. Sa ngayon, hindi, sagot niya. May mga bagay kasi na minsan lang dumarating sa buhay. At kapag natapos na, kailangan mo itong tanggapin. Si Vianzi ba iyon? Tanong ng interviewer. Tumango si Edo. Sa kabilang banda, nanunood si Kuya Rab ng interview na iyon. Napangiti siya. Alam niyang tama ang naging desisyon niya, na hindi napilitin si Edo sa panibagong love team. Dahil minsan, ang tunay na pag-aalaga sa isang tao ay hindi ang pagpilit sa kanya na magpatuloy sa nakasanayan, kundi ang pagbibigay sa kanya ng kalayaang piliin ang sarili niyang landas. At sa kwento ni Edo, ang pangako niya sa sarili ay hindi kahinaan, kundi lakas. Lakas na harapin ang nakaraan. At tapang na magpatuloy, kahit wala na ang dating kasama. Sa ngayon ay magkaibigan na lang sila ni Vianzi, bihira man sila magkita, alam nila sa sarili na wala na silang sama ng loob sa isa't isa. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.